Billboard Philippines. Volumes. On today's episode of Billboard Philippines Volumes, we have Sex Bomb on the show. They talk about the recent comeback and concerts they've had. They talked about the early days of the group, and they answer some fan questions. Let's turn up the volume on Sex Bomb. Billboard Philippines. Volumes. Welcome everyone to Billboard Philippines Volumes, where we turn up the volume on your favorite artists. And of course, today is a very, very special day. P-pop, as we know, is worldwide. SB19 in Lollapalooza, Beanie in Coachella. But who are the pioneers of P-pop? These ladies in the room right now were the best-selling girl group in Asia for 11 consecutive years. Their albums went quadruple platinum, and they are ingrained in Filipino culture. One of the biggest groups that have ever been created in the Philippines. We are with the Sex Bomb Girls. Today we have Rochelle, Jopay, Ira, Micah, Monic, Mia, Sunshine, May, Sandy, and Cynthia with us today. Make some noise. Get out! We are the Sex Bomb Girls. Get out. Thank you so much for being here today. This is a historic event for us here at Billboard Philippines. We are believers in your talent and your impact on Filipino music and culture. And let's just get right into it. P-pop fever is in the air. Everyone loves P-pop, but you guys, I would say, are the icons, are the originators of what P-pop would become later on. Now, with 5 sold out concerts and going into your 6th one. Yeah. Tell us, is this everything that you expected when the first thought of having the reunion concert came about? Did you expect this success? First question, pass agad. Next question, please. Oh, still. Still. No still, no still. Tapos baligtad mo yung sinagot mo, you're so nervous right now. Baligtad no? Imbes na kami. I think no one really expected it. I saw, I. Because at first, when we were planning it, sasabihin niyo. You see? Itayo mo ang bandera ng Sex Bomb! No, seriously. Now, when we were planning it, we didn't expect that people would watch our concert because we just want to do a reunion concert for us. It's like a closure for us with the fans. I'm getting questioned here. Sorry. It's okay. No, yun lang naman talaga. Yun lang. Ang gusto lang namin for the fans na magkasama-sama. It's like a celebration na may fans pa ba kami o wala na? Hindi, English. Nakasyon ako. It's your turn. Pero going into that, is that a feeling that you all had? Did you still have fans till this day? And now that you've seen the fans show up time and time again, and I've heard the lines in the queues for these concerts have just been like hundreds of thousands. What is your feeling to know that you're so loved by the Filipino people and the Filipino music listeners? I think grateful kami sa mga nangyayari. Kasi before like pandemic, lagi nilang sinasabi sa amin na, you guys have to do a concert. Kailangan nyo nang magkita-kita ulit. And the pasabog, the ganyan. So, ngayon, sa lingo namin, ginalaw namin ang baso. So, doon kami nag-start na mabuo ulit. Kasi maraming questions sa amin na, kaya pa ba? Nandun pa ba sila? And I think yung mga fans namin, nung nagpakita sila sa round 1, doon namin nakita na, professionals. Yung mga student before, ngayon professionals na. Ready na yung audience ng Sex Bomb. Oo, kaya na pala ng fans. So, nagulat din kami na they showed up yung round 1. Yun yung start ng
Wow! Kahit kami, hindi kami makapaniwala na meron kaming ganong klaseng fans na na-touch namin ng buhay. Na akala namin noon, naglalaro lang kami. Like, pumapasok lang kami sa trabaho, time in, time out, ganun lang everyday. And sasayaw lang kami, kakanta lang kami, and then uwi ng bahay. I thought wala kaming ganong klaseng fans. It's really humbling to hear that's how you feel about the legacy and the work. Grabe, ang lungkot mo, no? Sorry, It's just nalulungkot kami. Kahit ano gawin saya, parang... We're trying hard eh. Brett, isa na bang masayang get? Your turn. Get. ow. Alam mo, sa lahat na nag-get, ikaw ang pinakamalungkot. She gets it. No, I guess it's just such a The big weather. Yeah, it's such it's such a big legacy that you guys have left, because here at Billboard we really go into the numbers, and the numbers are, these are facts. 11 years the top selling girl group in Asia. Now with those kind of numbers, it's hard for us to believe that you feel that, oh, would there be fans left? I mean, with those kind of numbers before K-pop, before these other girl groups around the world came in, it was you. That's how much of an impact you had. And let's think about this as well in terms of media. Noontime shows ruled the land before, radio ruled the land before, and who was at the top of both of those things? It was you guys, and it's amazing to hear also where you're able to hear that, oh, the professionals that are listened to you before are now older and in different fields, doctors, people that are teachers, real life professionals that grew up with your music and respect your music so much, and you brought something into their life where they felt empowered. Your music changed lives. You know what I mean? So I guess going into the next question, is there something about the Sex Bomb Girls that you feel like this comeback is reclaiming about your image? How did you guys think about the Bomb Girls before? And do you think it's different now that you see all the people looking and coming there for you guys? Thank you for that wonderful question. Yes. Pang Miss Universe, I believe it's the nostalgic feeling. Yes, of Yun course. yung naramdaman ng mga dating mga fans namin na, ay, eto na ulit yung mga hinangaan namin nung kabataan namin. O parang it's a throwback para sa kanila yung feelings. Kaya nung pumunta sila, hindi lang sila nanood ng concert, kundi binalikan nila yung mga nakaraan nila, yung mga friendship nila during that time, yung mga ka-showdown nila during that time. So may recall din sa kanila yung fast talaga, yung past nila. Ayun, so nakaka-happy na hindi lang kami basta nag-reunion, sila din nag-reunion. Kaya parang yung sobrang saya ng feeling namin. Yung next question mo is difference noon at ngayon. Parang feeling namin wala naman talaga. Age lang talaga yung nag-iba, pero Mas gumanda tayo ngayon. ay, oo nga. Ay, oo nga. Still Baka perfect. bold tayo. Maganda ng kilay namin ngayon. Wow. Dati one line. Hindi na siya linya. Tsaka Yeah. hindi na kulay blue yung eyeshadow na. Brown Maganda na. ng makeup namin ngayon. So, ayun, girls. Shine. Ayun. So, can I repeat the question, please? Charot lang. Hindi, charot lang. Hindi, ganito. Hindi, dadagdag ko lang. Siguro alam, parang ano din, sa relasyon, bigla na lang kayong naghiwalay. And then, wala kayong closure, wala kayong lahat. Oh, well, may pinagdadaanan. Charot. Pinagdadaanan ka, no? Hindi, yung alam mo yun, wala kayong closure, wala kayong lahat. And then nung nagkita kayo one day, naramdaman nyo na nandoon pa pala yung love nyo, yung fire nyo sa isa't isa. Kaya siguro ganun kainit yung pagtanggap nila sa amin. And dati din, ang SB kasi talagang literal na work,
Ngayon kasi medyo nasa stage na kami na bumalik kami sa pagtatrabaho at the same time may mga kanya-kanya na kaming pamilya. Meron na rin kaming inaalagaan ng mga anak. So, mas matured na yung role namin ngayon. Woo! Talaga ba? Yes. Actually, I agree. Oh, I agree. Agree ako yung sinabi ni Sunshine. Tsaka ngayon kasi, hawak na namin yung oras namin. That's true. So, kaya na namin mamili kung ano yung gagawin namin. May kanya-kanya na kaming desisyon. So, itong reunion talagang to is para lang talaga dito. Pero before pa kasi yun nga, di ba, yung nawala yung sex bomb talaga, biglaan Yes. din kasi. So, hindi rin namin alam na, ano ba, mabubuo ba tayo ulit? Nagkaroon na kami ng kanya-kanyang, like ako, busy rin ako sa ginagawa ko. So, ganun din yung iba. So, parang, itong reunion na to, ito yung parang, yun nga, yung closure para sa isa't isa and sa mga fans na rin. Let's get into that right now because you're talking about nostalgia. Of course, we know that you have fans just spanning generations from when you were on TV and the music came out and the quadruple platinum albums and things like that. But for the fans that are just discovering your music right now, how would you describe, each of you describe what the Sex Bomb Girls is? Yung sa amin, hindi namin ine-expect din na yung ano bang generation na ngayon. Ang dami kasi. Alpha. Alpha, oo. Hindi na namin alam na makaka-relate pa sila sa, maipapasa pa sa kanila, makaka-relate sila sa mga music na ginawa ng Sex Bomb noon. Kasi to think, walang social media that time. Exactly. Nung sumikat ang Sex Bomb. Kaya even kami, hindi talaga namin na-feel or naramdaman yung kasikatan that time. That's it, yep. Grabe. Kaya ngayon, yung generation ngayon, ang magugulat ka nga yung mga ginawa naming concerts, ang daming nagme-message na makikita mo mga 16 years old, 12 years old, Yep. na parang, tapos tatanungin ko, inabot nyo ba yung panahon ng Sex Bomb? Hindi po, ngayon lang po namin kayo napanood sa social media. Grabe po pala yung grupo nyo. Napaka-inspirational. Exactly. Napakaganda ng legacy na ginawa ninyo nung panahon ninyo. Parang nakakainggit yung mga nakaabot sa panahon ng Sex Bomb days. Sana nandun kami nung mga time na yun para na-enjoy din namin kung paano nila na-enjoy yung kabataan kasama ng mga Sex Bomb. Kaya parang sobrang nakakatuwa kasi hindi lang yung mga batang 90s ang nakaka-appreciate sa amin until sa generation ngayon. Nandiyan yung mga patuloy na na-inspire ng Sex Bomb. What do you think it is about the music or the dances or everything about the Sex Bomb Girls that is so attractive or attracts so many fans or people to your music? Sa akin siguro bukod sa music, kasi nung panahon namin, like yung mga batang 90s, di ba? Yes. Kaya nga ang tawag nila is mga batang pinalaki ng Sex Bomb. Yes. Why? Because yung mga struggles namin noon, lahat ng pinagdadaanan namin noon, same, tao lang din naman kami. Pare-pareho tayo ng pinagdadaanan sa buhay, but still, kailangan nating lumaban. Hindi tayo pwedeng bumawi kasi kailangan natin lumaban para mag-succeed. Kailangan bawat laban na ginagawa natin sa buhay, maipanalo natin. Maybe that's why minahal ang Sex Bomb. Not just because of the music, not just because of the dance steps, but because mga personality and mga pinaglalaban ng Sex Bomb sa mga buhay namin. Tsaka siguro maidagdag ko na rin yung nakakonect sila sa amin kahit noon pa. Siguro yun na nga laging sinasabi before na sa bawat pamilya ng Pilipino, meron doong Ira. Meron doong Mia. So, naging part kami ng family. And then, siguro malaking tulong din sa amin yung music talaga din for me. Because, lalo na ang Itbulaga, araw-araw nila kaming napapanood. So, siguro malaking tulong yon. And then, tuwing naririnig nila yung music ng Sex Bomb, bumabalik sila ngayon, bumabalik sila dun sa panahon ng wala silang problema. So, yun siguro yung shortcut. Oo. Simple lahat. As in, lahat kami, isa lang ang naging connection bawat concert. Bumalik sa pagkabata. And then, nung time na yun yung masaya ka pa. Kasi sa dami ng nangyayari ngayon sa mundo na kung ano-ano, ang sarap balikan yung simple pa yung buhay. Yan yun eh. Yun yung kumbaga parang
pag narinig mo yung music ng Sex Bomb, yung sayawan ng Sex Bomb, yung chupeta, ito yung time na papasok ako sa school. Ito yung time na, ang saya pa, wala pa akong iniisip na problema that time. So siguro yun yung connection na nakuha namin sa tao. And then ngayon, bigla kaming lumabas, naging Fitspiration na, oh, wow, kaya pa pala nilang sumayaw ng ganon like before. Wow, na hindi namin na-expect na kahit kami, sa training na ginawa namin, well, sinadya namin. Kasi, anong concert natin? December 4? September pa lang, nagre-ready na kami. Exactly. Yeah, so, nag-prepare din kami. The effort and everything, yung time, kinuha namin, and then kinausap namin yung pamilya namin na mag-concert kami, and then, blessed kami before, dahil yung mga asawa namin, pinayagan kami. And, sila nag-alaga sa mga anak namin na malaking responsibility yon for them na wala ang mga ilaw ng tahanan sa bawat bahay. So, naging successful siguro dahil hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tulong-tulong din kasi as a group. And then, nung lumabas kami, naging isang malaking nostalgia, reunion na hindi lang kami. Lahat ng pinalaki ng Sex Bomb na nandun, naging party siya, naging isang malaking Zumba event. Oo, kasi sabi nga nila, 'di ba, parang yung concert nung lalo na round 1, parang feeling nila lahat sila magkakaibigan, lahat sila magkakakilala that day. Parang hindi sila magkakaibang grupo na nagpunta kasi grabe talaga yung saya ng crowd. Parang iisa talaga yung goal ng lahat, ang maging masaya nung At araw. hindi rin namin ina-expect na na paghahandaan nila kami. Pinalaki namin silang palaban sa buhay, yes. Pero, yung nag-outfit pa sila na feeling namin Hollywood Lady Gaga levels kami na naka-boots, costume. And then nag-showdown sila right before the concert. Lahat, laban. And then lahat bumalik sa pagkabata. Tsaka nakakatuwa instantly. yung iba nga, di ba, pinagawa pa yung mga costume natin dati pa. Pinaremake pa nila. Lalo na yung mga costume ng taktak, costume ng spaghetti. May mga ganun ako nakita Normally, eh. nakikita mo lang yan pag may Hollywood cons. Yung mga Hollywood artists na Akala ko, bumibisita. Halloween. Natakot ako. Mga Hollywood na artist. Saka yung pumunta sila sa concert namin, alam natin na lahat sila nagtatrabaho na, busy na sa mga trabaho nila. Yung na-miss nila yung joy nung time na wala pa silang iniisip na problema. Lahat yun na-experience nila sa concert. Tsaka lahat excited kasi pati sa pagbili ng ticket talagang papahirapan. Excited. Pahirapan. Pero ang motto talaga nila, hindi tayo pinalaki ng Sex Bomb para bumawi. Laging ganun. Kaya talagang kahit sa pila, kahit sa online na 133,000 na yung naka-queue, 20,000 lang ang MOA, laban pa rin sila. Normal voice niya. Sorry. I have a speaker built in. Wow. No. What I'm hearing from that, and I'd like to go back to what you were saying, and actually what you're all saying is that what Sex Bomb really stands for is empowerment. Empowerment in life. To fight against all odds, to go for your dreams, and to present yourself in your most true form. And that's something I think is so beautiful to hear, because as much as it's nice to have nostalgia and those type of things, the message is what was most important, and I guess really shown or shined through until now. Let's take it back for a second, going back to the early days when the group just started and this whole phenomenon was about to explode. During those times, what was the industry like? Was it a lot harder back then? What challenges did you face during those times, during the early days of the group? Times that you had to laban. Oh. Noong mga panahon na yun kasi bata pa kami. Yes. So hindi kami napapagod. Yeah. Hindi namin iniisip yung pagod. Ang alam lang namin, magsasayaw kami, aarte kami, magsashow kami, south to north, north to south, and then uwi kami, taping day 17. I think, nag-enjoy kami ng sabay-sabay kami naliligo. Wow. So, Dapat yun na-share na natin sa kanya.
Wow. Sa airport, pag merong international show, siguro, nasa gilid lang kami. Natutulog kami sa gilid. Yung hindi namin iniinda yung pagod. Hindi rin namin nakikita. Alam natin na sikat tayo no? Medyo alam natin. But, Pero hindi natin na-enjoy kasi ngayon sobrang pagod natin, work. Simula umaga hanggang gabi talaga magkakasama tayo, hindi tayo naghihiwalay. So, more on pagod, nakakatulog, hindi natin na-enjoy yung fame. oo, tsaka yung kung saan-saan yung mga nararating natin. Nung naghiwa-hiwalay kami, nakita namin yung passport. Nakarating na pala ako sa ganitong lugar. Yeah, hindi natin siya na-appreciate. Siguro ang mahirap lang sa part namin, lahat kami actually, nung time ng kasikatan ng sex bomb is, nandun yung fame, pagod, nag-work, pero masaya. Ang hindi lang siguro namin na-enjoy is yung time for the family that time. Kasi mas malaki yung time na naaalat namin for the sex bomb days sa trabaho kaysa sa pamilya. Kasi parang uuwi na lang kami sa pamilya para magpalit na lang ng damit, kakain, tapos matutulog, tapos kinabukasan pagising. Mas madalas hindi ko na sila nakikita kasi madaling araw pa lang aalis na ako. Pag uwi ko, tulog na silang lahat. Yung even sa mga special occasions, Christmas, New Year, birthdays, walang celebrations. Or may celebration pero wala kami. Kasi mas importante sa amin na sayang pag hindi natin kinuha yung trabaho pera din yon, sweldo rin yon. Parang ganun kami kauhaw na magtrabaho for our family. Although yun nga, yung nagiging sacrifice namin is the time for the family. Kasi pag ginagawa namin yung work para sa family. Another, I guess, connection that you all have to many of the Filipinos today that are working for their family at the same time, that have to fight every day to be able to provide for their families. Now, I mean, after the early days and going into it, what were some of the high points during those 11 years, the first 11 years of Sex Bomb? What are some of the memories you could share with us, like from the tour or from, was there a certain award or a certain show that you remember and was so big for you guys at the time? Hindi, wala akong masyado. Kasi wala naman kaming tour dancers especially. Lahat ng mga trabaho namin ay dito lang naman sa Manila. Siguro yung maging tayo ng Guillermo, Hall of Famer. Hall of Fame. Yeah, Yes. maging Hall of Famer kami. And syempre, bilang mga dancers, yung magkaroon kami ng award ng Gold and Platinum para sa aming dance album. Yes. Yun yung siguro yung pinakamasaya for me. Sa akin, never naman akong... Nandiyan ka pala. Ay, sorry. Hindi, nagising na ako kasi ang ingay mo eh. And then sa akin naman, before, hindi ko naman inanong maging professional dancer or artist. Before Sex Bomb, na-discover ako ni Ate Joy sa EDSA Central Market. And, hindi. Paano niya Iniisip ko lang kung ano ba yung suot ko nung time na yon. Hindi, bumibili siya ng, syempre, isda. Ako yung nabili niya that time. Ako yung isda na nabili niya kasi nga na-discover niya ako. Yes. Gets? Yes. Gets? So ako yung nabili niya kasi nga, hindi niya ako napagbilhan, nakita niya talaga ako habang nagbabalat ng hipon. So ako yung literal na nabili niya that day. So yon. And nung pumasok na ako sa Sex Bomb, sobrang laki ng pinagbago ng buhay ko. And grateful ako kay Ate Joy. Sa tingin ko, nag-align lang ang stars for me. Ayun lang tumugmana, yun. For me, napaka-blessed ko po na given the opportunity. Galing po akong Pampanga, so na-discover lang ako ni Ate Joy. Hindi para kasi beauty contest ang sinalihan ko kahit maliit lang naman ako. So ayun, during that time wala pa pong singer. So inano niya ako na sumali sa Sex Bomb, pero for me, hindi pa siya para sa akin kasi gusto ko nga maging singer. So, nag-recording muna. Pero nung time na kailangan na ng singer ni Ate Joy, dun po inalok niya po ako. So,
ayun po, I'm so blessed na naging part po ako ng Sex Bomb at na-experience ko rin po na hindi po ako degree holder pero nabigyan po ako ng chance na maging DJ. So pangarap ko din po kasi talaga na maka-join po. Ganun para dati pinapanood ko lang si Joe DeMango, ganun. Yung pala magiging part din pala ako. Kumbaga dahil sa Sex Bomb, hindi man ako degree holder, nagkaroon ako ng opportunity maging DJ, maging singer, maging dancer, maging actress. Parang, wow, thank you Lord. Parang kumbaga, ito, naging channel of blessing ang pagiging Sex Bomb ko para ma-experience ko po yung ganito kagandang kwento. So dahil dan, ita-transfer ko na po yung mic. Sa akin naman po, malaki din po yung pinagbago ng buhay ko before. Nag-audition ako, pero dinaya ko po yung edad ko. 12 years old lang po ako noon. So, from Itbulaga, kasama ko na po yung parents ko. So, hindi ako umaalis na hindi kasama yung parents ko. So, from Itbulaga, magbibihis ako para pumasok sa school. Luluwas pa ako, papuntang Pampanga. So, ganun po everyday po nangyayari yun. So, tapos madaling araw, magsho-show din po sa clown. So, yung naranasan ko po na yon na struggle, masaya. Pero ako, hindi ko rin po inisip dati yung kung magkano ba yung sasahurin ko. Ang sa akin lang po, makasama ko, sobrang idol ko po talaga kasi yung Sex Bomb. As in, meron po kami sa Pampanga na grupo. Ako po dun si Ate Rochelle. Talagang ako si Ate Rochelle po. Pag pinapakilala po kami sa Pampanga, sumasayaw kami sa mga birthday party. Ang bayad lang po sa amin, 50 pesos ang isa. Masaya na po kami nun. Oo, sabi nga mo, 50. 50, ayun. Sumab na kami nun, Kaya sobrang saya ko po na naging part po ako ng Sex Bomb. At sobrang laki po ng binago ng buhay ko. Parang hindi kami masaya na mas mataas yung sahod mo sa amin. Diba? Bakit ganon? 150 lang kami. Dali, malaking bagay na yung 50 Malaki na yung dati. Hindi, mabalik lang kami dun sa memorable. Para sa akin siguro yung naging concert namin sa Inares. Yun kasi yung pinakamalaking venue namin na puno namin nung nag-concert kami. At grabe yung tao nun. Yung sigawan nila. Natatandaan ko nun parang paiyak na ako kasi doon ko lang naramdaman na ay sikat pala kami. Ganon. Kasi para mapuno mo yung laki ng Inares at yung mga tao nagsisigawan, talagang sumasabay sa kanta namin, sa sayaw. Iba yung feeling kasi. Kaya nung nag-concert kami ngayon, same. Na parang hindi kami makapaniwala. Yun yung memorable sa akin dati. So, sasagutin pa ba namin kung saan pa kami Yes. Ay, Diyos ko po. Ako kasi galing ako ng probinsya ng Pampanga na dinala sa Manila. So, nung nakita ko kasi yung Manila, nakita ko kagad yung Quezon Ave. So, sabi ko, may mga malalaking picture ng babae doon. Hindi ko naman kasi alam talaga, pero sabi ko, gusto kong maging ganyan one day. Yung mga nadadaanan kong billboard, yun pala club yun. Gusto ko makita yung mukha ko Ang sa taas gano'n. pala ng pangarap mo, no? Gusto lang niya malagay sa billboard pala. Hindi, kasi hindi ko naman alam Nung lumipat kami dito sa Manila, wala kaming bahay talaga. Yung tatay ko parang, paano ba? Meron lang siyang nirerentahan na karinderya, tapos sa lababo nun, doon ako natutulog. O kaya nakikitulog ako sa mga kaibigan niya na may aircon. Siyempre, ma-happy nun dahil may aircon yun, kami wala. Dumating sa time na kailangan kong maghanap ng racket, sumali ako ng mga beauty pageant. Tagalog version yung question. Yun, doon nag-start TV Babe. Nakita ko ni Ate Joy. So, doon na nag-start yung kwento ko na maging SB. Next. Ako naman. Kasi hindi niya kayo makikita. Ako naman, nagkaroon po kasi sa Itbulaga ng Search for the Sex Bomb. And then, nanonood yung mga best friend ko. Tapos sabi, tara, sali tayo. Tapos sabi ko, sige, samahan na lang kita. Di pagdating namin doon, parang nakita ko ni Kuya Jose. Parang sabi niya, itry mo na ikaw din, sumali ka din. Sayaw ka. Di pinasayaw ako, di sumayaw ako. Tapos sabi niya, sige, tatawagan ko na lang kayo. Di after nun, di hintay kami. Akala namin tatawagan niya yung best friend ko talaga na sumali. Pero ang sabi, ako pala. Kaya yun,
pagkasayo ko, nanalo ako ng daily, then weekly, ayan, magkasama kami ni May. Weekly, oo, yung weekly naman, hindi kasi, ayan, magkasama kami ni May, oo. Pero sabi ni Ate Joy, gusto mo i-try na maging ang sex bomb nga. Kung i-dance lesson kita, ayan, kaya yun sabi ni Ate Joy, may potential ka eh. Kaya, di ba? Kaya, go! Sex bomb! Ito po, syempre, nakatulong ako sa magulang ko. And then ngayon, ang kinaganda, nagkaroon ako ng sariling business. Meron na akong SB Sandy's products. Wow! Oh! Naitawid na ilusyon! Nag-U-turn! Yeah! Gusto niyo yon? Okay. Oh, Nag-U-turn, Okay, nag-U-turn. next. So, kagaya lang din po kay Sandy. So, nanonood lang din ng TV and then, yun nga, merong 4 na sex bomb. Si Ate Rachel yung pinaka-favorite. Hindi, ikaw kasi talaga yung favorite eh. Kasi siya yung laging gumigiling. So, nag-audition din ako before sa Search for Sex Bomb and then, doon din ako nanggaling bago naging sex bomb nga po. And then yung sinasabi ni Sandy, daily. Then nung weekly, kami yung magkalaban. So, tinalo ko siya doon. Kaya hindi na siya nakapasok. Pero hindi ako natalo. Panalo pa rin. Yes! Kasi, kahit hindi siya nanalo, nakapasok siya sa sex bomb. Yun. Oo, yun. So, 3 kaming nanalo sa Search for Sex Bomb, automatic na magiging member. Kasi, nung pumasok kami, 7 pa lang sila nung time na yon. And then, yung mga galing ng contest, automatic yung mga nanalo. And then, dinagdag si Weng and si Sandy. Kaya, bali 5 kaming pumasok na bagong member. So, yun yung pinaka-memorable sa akin na naging part ako ng group. And sobrang thankful kay Ate Joy. And not only kay Ate Joy sa Bulaga and sa lahat ng girls. Kasi, iba yung makakasama ka sa grupong ito na up to now, nilulook up kami ng mga fans. Yung mga pinalaki namin hanggang ngayon nandyan para sa amin to support and yung minamahal nila kami. Ako naman, galing akong ABS-CBN talaga. Nag-solid gold dancer ako. Yung Magandang Tanghali Bayan. Doon ako galing. And then nung umalis kami ng kaibigan ko doon sa ABS, nanood lang ako sa Itbulaga. Kasama ko yung kaibigan ko. Tapos, hindi ko alam, hindi ko sila kilala. Kung may grupo na before, hindi ko sila kilala. Tapos nakita ko yung isa sa mga driver ni Kuya Alan Kay, si Kuya Marlon. Sabi niya, gusto mo mag-audition. Yung time na yun, dahil wala na nga ako dun sa ABS. Sabi ko, why not? Sige, pwede naman. Tapos nag-audition kami nung kaibigan ko. Hanggang sa, sige, tatawagan na lang. Tapos nun, tinawagan ako kinabukasan. Sabi niya, pumunta ka sa studio. Yun yung sa E. Rodriguez. Tapos, nandun na si Ira nun eh. Nandun na si Ira. Tapos, sabi niya, sige, kunin mo yung sayaw nila. Mag-ano ka muna, audition ng dance. Tapos, yung sumasayaw sila, pinanonood ko sila. Sabi ko, bakit di may stretching na gano'n na talagang pa-stretching sila? So, sabi ko, okay, sige, kakayanin natin yan. Although, hindi naman ako gano'n talaga flexible, sorry. So, yun. Tapos, after nun, sinalang na ako agad sa Itbulaga. Bali, sila Ate Che nun, may Tamiya nun eh. So, dun nila ako nilagay. Tapos, yung kulay ko nun, gold, yung hair ko, kasi nga solid gold. Kakatawa yun talaga. Oo, solid gold kasi sabi nila, dahil solid gold tayo, mag-gold tayo, sabi. So, si Ate Joy, gigil siya sa buhok ko. So, ginawa niya, pinaitiman niya, nilagyan niya ng bangs, na ayokong mag-bangs. Wala naman akong choice, di ba? So, pinag-bangs ako, kaya tinatawag ako ng mga tao, she bangs, noong time na yon. And then, hanggang sa, yun, nagtagal na ako doon. Tapos, hindi ko alam kung 2002 yata yun. Itong si Tito Joey, sininong Joey, meron yung segment na parang game show. Tapos may lamesa doon. Tinawag niya ako. Sabi, Jabay, dito ka nga. Bakit? Sampa ka dito. Tapos sumiga akong ganyan. Biglang sabi niya, si Jopay, hita ng bayan, sabi sa akin. So kasi ang laki daw ng hita ko dati. Talaga ang laki-laki. So ako hindi ako natutuwa. Sabi ko, ba yan? Ba't hita ng bayan? Yung pala, isa yun sa magpapaangat sa pangalan ko.
na Jopay. And then doon na, nagtuloy-tuloy na yung career ko, si Ate Joy, tinanggap ako doon sa grupo hanggang nagkaroon ng singer. Sabi ko, Ate Joy, ayokong kumanta. Gusto kong sumayaw. Sabi sa akin, hindi kailangan na maganda. Sabi sa akin, wow, talaga ba, maganda ako? Tapos parang binobola na ako ni Ate Joy. Hanggang sa sinali nila ako sa singers. Tapos yung one thing pa na talagang natuwa ko, year 2003, biglang may gumawa ng kanta for me. Yung Jopay nga by Mayonnaise. Yeah. So parang yung time na yun, sabi ko, hindi ko pa siya tawag doon na nagsisink in sa akin kasi puro trabaho lang talaga kami. Hanggang sa pagbalik namin galing Japan, kaming singers, tumutugtog na siya sa radyo, naririnig na. So every time na lumalabas ako, kinakantahan ako ng mga tao. So yun yung pinaka-memorable sa akin na parang, syempre, di ba, hindi naman palaging, bibihira lang mabigyan ng kanta. So, sobrang grateful and thankful din ako kay Monty sa Mayonnaise and of course kay Ate Joy. Ako, nung na-discover ako ni Miss Joy, may deep meaning kasi sa akin talaga ang Sex Bomb because Sex Bomb really changed my life. We were poor. We live in Tondo, Manila. Tondo, Manila. Hindi. So, hindi ko pa kasi na-realize dati na yung desire ko sa dance ay magkakaroon ng magandang, makakapagbigay ako ng magandang buhay sa family ko. Because hindi ko rin naman alam ang pagiging professional dancer. I just know how to dance. So, dance lang ako ng dance. Nung na-discover ako ng Miss Joy na naging sex bomb ako, kumita ako ng pera. So, nag-take advantage talaga ako sa moment na yun. Kasi wala nga kami makain ng family ko. So, nagjo-join ako ng mga amateur contest just to earn money para may mapakain lang ako sa kanila. So, nung sumusweldo na ako, sineryoso ko yun. Na hindi ko in-imagine na meron pala talaga akong talent sa dancing, na magagamit ko siya, na talagang sineryoso ko siya, naging dance leader ako. So, binago talaga niya yung buhay ko na hindi lang as sex bomb, me as Ira. Yung talino na natutunan ko sa battle namin ng sinasabi kong sisterhood kasi marami ka talaga matututunan. Even without sex bomb, tatayo ka mag-isa. Yun yung sa akin. Thank you. Thank you so much. Wala na akong boses. O ako na wala kang boses. Ako na magkakwento ng buhay mo. Hindi, ako naman, I just graduated high school. Yeah. Antayin mo. Do you understand? Okay. Tulala na siya. Tulala talaga siya. Siguro sabi ni Brent, Siya yung naglo-loading. ano palang ganitong klase mga babae? Brent, please save me. Nagkamali siya ng guesting. Hindi, ako kaka-graduate ko lang ng high school that time. And then, gusto kong magkaroon ng sarili kong pera kasi nahihiya na ako dun sa tita ko na nagpapaaral sa aming magkakapatid kasi wala kaming parents. So, nahihiya na ako kasi syempre, yung dalawang kapatid ko, pinaaral niya na. Even ako, from grade school hanggang high school. So, gusto kong magkaroon ng sarili kong income. To help na rin na makapag-add ng tulong financially. So, nagsisensus ako, nagtitinda ako ng kung anong meron, kung anong available na racket for that day. Go, fight. Parang gano'n. Tapos, meron ng lahat ng mga fast food chain, nagpapasa ako ng mga biodatas, ganyan. Walang tumatanggap. So, okay, sige. Sensus, ilang kayong botante dyan, mga ganyan. Tapos, that's the time na nakita ko yung studio ng Sex Bomb sa Valenzuela. And then, gustong-gusto akong ka-member nila yun. Yung isa sa mga original, yung mga isa sa mga matatandang, huy! Bunganga mo. Oo, si Ate Debbie. Kasi parang ang ano ko sa kanya, kasi yung parang ang classy, sobrang pretty, parang ganun yung ano ko sa kanya. Kaya gustong-gusto ko si Ate Deb. So parang ako feeling ko, yun na yung chance na makita siya in person.
Kasi hindi naman talaga ako sumasayaw. Talaga singer talaga ako. You know. Have you heard I- me of course. singing? Yung sayawan sample. Hindi, ayun. Tapos, hindi ko alam din na may talent ako magsayaw. Sobrang hindi ko alam. Dito na lang din ako natuto sa mga trainings. And syempre, sobra akong bilib nun kay Ira kasi parang, grabe naman to babae to, hindi na mapagod. Sabi ko, ibang klase kasi kung paano siya sumayaw, tas ako hindi ako marunong. Iniisip ko, paano niya ginagawa yun? Nang parang sa kanya, ang basic. Kasi halos magkasabayan kami. Bakit, ang galing-galing niya, ba't ako hindi? Talagang iba lang siguro yung sa kanya na talagang from bata, sumasayaw na talaga. At ako, natuto lang ako through training and syempre, iba kasi rin talaga yung pag nilagay mo siya dito, yung isang bagay na gusto mong gawin, na nilagay mo dito, talagang sinapuso mo at minahal mo, iba yung magiging epekto talaga sa'yo. Talagang magsasucceed ka kahit anong mangyari. So, clear naman no, na ako na lang yung pioneer. Kaya parang wala silang choice kundi maging leader ako ng group. Apat kasi kaming nag-start ng Sex Bomb. And lahat sila, may kanya-kanya ng story na bawat isa pumasok na lang. But ako, bago magkaroon ng original 4, meron ang pangalan ko nun Akang. Yeah, my name, my screen name is Akang. May Pepay, may Kikay, and may Mengay. Binigay yun ng Itbulaga. And yun na yung naging name ko. Kahit na ngayon may tumatawag sa aking Akang. And before that, bago kami maging original ng Sex Bomb, in-house dancer na talaga kami ng Itbulaga, which is I came from Barabarangay Contest. Like, same na parang yung laban ko outside para lang makabili. Kasi halos lahat naman kami breadwinner ng family. So kami, para lang makatulong ako sa baon, grocery, pagkain, araw-araw, tayo mga Pilipino napaka-resilient natin, 'di ba? So kahit wala tayong food, nagiging masaya tayo sa simple. And pagpasok ko sa Itbulaga, first time kong sumweldo ng 350 pesos, malaki na yon. Ang una kong binili na memorable sa akin ay chocolate milk. Tsaka alam mo yung Renolium, I don't know if you know this, Renolium sa floor. No. Kasi ang bahay namin is like, hindi naman kubo, kahoy. Tapos may yero na bubong. So yung nanay ko at tatay ko, separated na. So ngayon, yung floor namin, may space na ganyan, each. And then pag may flood, makikita mo na tumataas yung flood. So pag tumataas yung flood, merong yung lamok nandyan. So that's why bumili ako like parang carpet yon, pero plastic na makapal. Like Vinyl. So, yeah. So, ilalagay mo yun sa floor. Yun ang first kong binili. Chocolate milk, white chocolate milk. Estudyante ako sa commercial. Pag napapanood ko yung glass, chocolate milk, ilalagay sa glass. Yung sarap! Tapos yung clear na glass, yung, sarap. Someday makakabili ako niyan. So, yun yung sumweldo ako sa Sex Bomb. Yun yung una kong binili. Plus, family na makakatulong sa tatay ko. And after nun, nagpagawa na ako ng bahay dahil sa Sex Bomb. And then, hanggang ngayon, naging stepping stone ko. Hanggang sa natuto ko, nakita ko na sila, dumami kami. Ang Sex Bomb ay nasa 50? 84. Sorry. To be exact? That's Yeah! not in my notes. Marami kami. So, lagi, come and go. And siya, parang per batch. Yes. So, napakadami ng Sex Bomb girls. Kaya, mahirap siyang makumpleto for a nostalgia concert. And then, after nun, nung nawala na ang Sex Bomb, doon na ako pumunta sa acting. And then, naging
naging stage ko siya. And then, bawat step sa akin, nagiging, ang galing. Parang na-amaze ako kasi sa totoo lang, hindi memorable sa akin ng, mayabang to. But, yung mga achievements, part lang siya ng story ko. Pero ang memorable sa akin talaga yung pag nakikita kong sabay-sabay nagme-makeup ang girls. Nung nakita ko sila na nagme-makeup na nakahalera, na sa floor, nagme-makeup. Nung nakita ko ulit sila, doon ako naiyak. Yung simple-simple, naiyak ako para akong timang. Na parang ito yung noon. Tapos yung naglalaro kami, going sa show, like 2 van, tapos nag-away kami ng ketchup. Yung laro, yun yung memorable sa akin. Kung babalikan ko ang time ng sex bomb, bukod dun sa naiahon ko ang pamilya ko sa kahirapan dahil sa sex bomb. Kaya ko ba ba? Binata ng boses mo. Gusto mo tayo tuloy namin para sa'yo. It's so beautiful to hear that, because what you're saying is, yes, let's just say this, Sex Bomb is the blueprint for what P-pop would become. The stats are there, which we calculate here at Billboard. The achievements are there, but what you're saying is the true beauty of Sex Bomb is the sisterhood. The times that you guys went through together, the moments that you all were together to say that you can stand as one, but we're all here behind you, and we're all going towards the same goal. It's beautiful. Kaka-paste namin. Ipopost lang namin sa Instagram. Nga sa IG yun. ang ganda ng summary, no? Ang haba ng sinabi. Growing up together lang. Let's move on now. I mean, all that happened, we've talked about the beginnings, but we're here now in the present moment, and you guys have sold out Araneta. You sold out Moa 4 times, and let's just say that's enough people to sell out Philippine Arena already. So technically, you've already sold out Philippine Arena. In that case, in that sense, you're about to go to SMDC Concert Grounds because Moa couldn't hold you guys. So having all this just success and just all these great things happening to you, is there more to come? Will there be new music? Is there more plans for what Sex Bomb will evolve into? What's next for Sex Bomb? Bawat isang girl dito merong plano. But siguro as of now, nakafocus kami sa kung anong meron. Like yung concert, may round 6, April 30, and may world tour. So yung schedule talagang, and then rehearsals, merong provincial shows. So dun kami nakafocus kasi hindi namin maikakaila na masakit na rin yung katawan namin. Grabe yung tawa mo, ha? Kaka-offend, ha? Bumabaon sa balakang yung tawa mo. Hindi, di ba? Before kasi, parang sumayaw tayo, like 1 oras, hindi siya masakit sa katawan. But now, nag-concert kami sa CDO, hindi kami nag-usap-usap kahapon. Sakit na katawan ko din. Na-feel ko yun. Di ba? Na-feel ko. Hindi kasi, di ba, nung kabataan days natin, before, pag nag-show kami, kaya namin yan, mga after Bulaga, babiyahe kami, show kami, mga 3 stage, for example, Pampanga, Tarlac to Cabanatuan. And then, uwi kami ng mga 3-4 a.m. Yep. Tapos, Ira, Yeah. Yes. Yes. party tayo at 4 a.m. Nag-uumpisa pa lang yung araw namin. Uwi kami ng mga 6 a.m. Diretso Bulaga. Ganon, kaya pa. Ngayon, after concert, hindi mo na ako kausapin. May I-call ng masahista. De, medyo mahirap na sa katawan namin ngayon. Kahit ako na-feel ko yan eh. Kahit yung pag-stretching lang natin, pag nag-split. Hindi na, dati nakakaluwag-luwag kami lagi. Ngayon medyo tight na yung mga muscles talaga namin. May cramps nang nagaganap. Yes. Pero yun nga, sabi mo nga, moving forward, wow. Hindi, sobrang excited kaming lahat ngayon, especially sa world tour. Yes. Lalo na ang lahat ng Sex Bomb dancers talaga, naririnig mo talaga sa amin na
yun nga, yung may Australia, may USA, yung doon kami lahat nakafocus ngayon. Parang ito ulit yung umpisa namin. Parang ito ulit yung panahon ng magkakasama kami together na May sasayaw. I add, this is our first time na buo yung group, mag-international. Because lagi kasi singers lang ang nag-international concert. Pero this time is buong grupo na with the dancers. So, very excited As in po na dapat. magkakasama. Ang dami. Yeah. Saka grateful din kami especially sa mga mommies na nagbibigay talaga sila ng time. Alam kong hindi madali ito ha. Kasi syempre malayo sila sa mga anak nila. True. But then kailangan namin mag-stick together kasi meron pa kaming goal na dapat tapusin. Or syempre gusto rin namin mag-thank you sa NY. Ibang klase ang NY sa amin. Ang NY shows. Ibang klase silang mag-alaga talaga. I love that. Marami silang Actually, itong reunion season, sabihin na natin season kasi from isa lang, one-day reunion concert lang pangarap namin before. But now, naging series na siya eh. Kasi yung NY team na nagtiwala sa amin na maging co-producer sa lahat ng concert, siguro minahal na nila kami along the process. Kasi siguro nakilala nila kami individual, pero dati kasi hindi nila kami kilala. Na kami ay sikat dati. So, isa pa yon na nakakababa ng moral. hindi nila alam yung mga songs natin. Hindi nila alam. Hindi nila kami kilala. But, nung nalaman nila, bawat isa, yung kanya-kanyang stories, minahal nila kami na parang dapat premium ang sex bomb. Dapat ganito. Itong pagbabalik namin ulit, napakadaming blessings, napakadaming achievements na hindi namin na-achieve noon. Yes. Like, ang gaganda namin. Katulad ng paulit-ulit na sinasabi namin, sa personal, yung tiwala sa sarili, bumalik. Dati, yung confidence na wala kasi. And yung financially, bumalik ulit. And napakadaming, nasa business class na kami. As you should. Diba? So, As you should. before, hindi eh. Yeah. So, ang daming, mas maraming blessings ngayon na naramdaman namin. And then, nakatulong din sa bawat pamilya ng sex bomb na ngayon ay may kanya-kanya ng pamilya. So, itong pagbabalik ng sex bomb ay talagang isang roller coaster ride, pero solid na sure kami, mag-iiwan kami ng legacy hindi lang sa kanila, kundi sa mga sarili namin. It's only right, and it's about time that you're getting your flowers for the amount of lives that you've touched, the lives that you've changed, and the cultural impact that you've had on the Philippines. Because how come in other countries you'll have K-pop stars or J-pop stars later on, even during their time, they were treated differently. Pero here, why do we look down on novelty music? Why do we look down on our own culture? Why do we look down on things that were so impactful on everyone? It's about time that the Sex Bomb girls are given the respect that they deserve for the impact that you've had and continue to have. All I've heard here today is that you believe in sisterhood, you believe in women empowerment, you believe in helping one another, you believe in just being good people all around. That's something that we should champion, and that's something that we should all continue to aspire to be. Feeling ko naman naging very kind talaga ang time sa amin. Kasi we used to be a backup dancers. Yep. Diba? So parang ngayon kasi yung brand name na Sex Bomb, we receive more respect than before. Siguro kasi yung before kasi na hindi nakakakilala sa sex bomb, sa uri ng trabaho ng sex bomb, kung sino yung mga sex bomb, nami-miss
quote siya. Kasi yung sex bomb na pangalan, akala nila is, siguro sabihin na natin, sa mga hindi nakakakilala sa amin, kung ngayon mo lang maririnig yung word ng sex bomb, ay parang malaswa. Yep. Ay parang ganun sila mga babae. Pero ngayon kasi, dahil lumaki sila nakasama namin, mga pinalaki ng sex bomb, hindi sila ganon. Mga empowered women tong mga to. Yes, etong mga talented na mga babae, mga nangarap ito, may narating itong mga babaeng to. So hindi ganon silang klaseng mga babae. So ang sex bomb ngayon is just a name. Hindi nito na-characterize kung anong klase kaming mga babae sa mga everyday na ginagawa namin. So naging siyang sex bomb is an inspirational, is an kumbaga empowered women na nagbigay ng inspiration sa mga kagaya naming mga babae, sa iba-ibang gender, let's say. So ganun na siya. Hindi na siya yung lumang pangalan lang na ay pag sinabing sex bomb mga malalasong mga babaeng tatrabaho sa ganito ganyan. Hindi na siya. So ngayon sa generation ngayon, sex bomb is an empowered woman. Yes. I've grown an even deeper respect for you, Justin, to an hour-long session with you guys. We're an advocate here for your music. We're an advocate here for what you guys do, and we will continue to support what you guys do. On a final note, could you give maybe each of you a word of advice for women or for any artists that are looking to have such a grand career like you or just starting out? What words would you give for the future Filipino music and P-pop in general? Siyempre, hindi magiging madali para sa kanila lahat. May proseso. Kung hindi man ibigay sa inyo kagad yung gusto ninyo, lahat ng pumapasok sa industry na to, sa music, sa pagsasayaw, sa pag-arte, gusto kagad nilang makuha yung pagsikat. Exactly. Hindi minsan binibigay yon. Minsan pinagtatrabahuan yon. At kahit trabahuin mo minsan ng sobra-sobra, hindi kagad talaga dumadating sa'yo. Siguro, magtiwala ka lang sa time ni God. Dahil one day, ibibigay niya sa'yo kung ano yung para sa'yo. Yon. At maging fair ka lang lagi sa buhay. Yon. Pasensya, isa pa yon. At maging grateful ka sa mga taong tumutulong sa'yo along the way. Yes. Sa akin, tama yung sinabi ni Shine, tiwala. Tiwala din sa sarili. Importante yon. Parang sex bomb, may kanya-kanyang pangarap, lumaban. Parehas lang din sa mga P-pop ngayon. Lumaban lang at makukuha nyo din yung gusto nyo basta meron lang kayong, syempre kay God at tiwala sa sarili. Yes, tama rin yung sinabi ni Cynthia. Tsaka dapat kung nasan ka ngayon, kailangan balikan mo kung ano yung dati. Kasi doon ka mag-grow eh. Tsaka kung sino yung mga nakakasama mo, i-appreciate mo. Even the staff, utilities, yung mga nakakasama mo. Pwede mag-attitude, pero siguro mas maganda sarilinin na lang. Kasi yung mga yan, isa sila sa mga tumutulong para makilala ka rin. So, dapat yung pagiging humble mo from the start, kailangan tapusin mo yun hanggang sa huli. Huwag mong bibitawan yun. And then, kasi syempre, di ba, if gusto mo talaga ng tamang blessing, hindi naman porket yung blessing kailangan mo maging mabait na tao lang. Pero ano yan kailangan susundin mo rin kung ano yung binubulong sa'yo ni Lord talaga. So, yun lang, mahalin mo kung ano yung meron ka ngayon, i-share mo sa iba, huwag kang maging madamot. Yun nga, fair talaga sa lahat. Tsaka yung followers mo, sila pa rin talaga yung hanggang sa dulo. Like nga kaming sex bomb, di ba, nagulat kami na, nandyan sila at nadagdagan pa. So, sobrang grateful and thankful talaga kami. Ayun. May I add lang po, sa mga piece of advice, sa mga sumisikat na group at sa mga sisikat pa na group, na always remember na kapag pinasikat kayo ni God, yung kasikatan huwag niyong ilagay sa ulo ninyo. Kasi always maging humble, huwag tayong yumabang.
Kasi kapag yumabang na tayo, yun na yung downfall natin. Kapag nilagay na natin yung kasikatan sa ulo natin, papasok na yung pride sa heart natin. Doon na magkakaroon na tayo ng attitude ng pag-iinarte. Yung, hindi ka naman pagod pero nagpapagod-paguran ka. Yung mga ganun, papasok na lahat ng ganun eh. Wala ka namang schedule, bigla mong nilalagyan ng schedule yung sarili mo. Doon na lahat papasok yan, yung pride, yung feeling mo, yung money, lahat na yan, yung eagerness sa fame, lahat na yan, magpa-partner-partner na yan. So, kapag binless tayo ni God, always nyong iisipin na be grateful, be thankful kay Lord. Lahat ng ito, matatapos lahat yan sa isang iglap. So, every moment na nandyan ka, habang sikat ka, enjoy it. Sabi nga, always treat this moment as a blessing from God. And lahat ng ito, yung youthful mo, yung kasikatan mo, yung ganda mo, lahat yan lilipas. So every time magpasalamat ka kay Lord, magpasalamat ka sa mga tao na nagbibigay sa'yo ng kasikatan ngayon. Even yung mga back person, sino ba yung mga yan, yung mga nasa production, wag mo silang i-look down habang sikat ka. Lahat ng yan, tignan mo yan, sa mga pag in the future, tignan mo yan, sila yung mga taong tumulong sa'yo na maging sikat, na magkaroon ka ng pangalan, na magkaroon ka ng pera. Ano man tinatamasa mo ngayon, dahil yan sa mga maliliit na tao na tumulong sa'yo. So habang sikat ka, wag kang maging mayabang. The more na sumisikat ka, the more na magpakumbaba ka, para maiwan mo yung legacy sa kanila, ay, si Sex Bomb mabait yan. Si Sex Bomb ganito yan. Kaya mananatili ka sa memorya nila. So ganun po siguro ang naging tatak ng Sex Bomb, na lahat ng Sex Bomb ay mababait yan, marunong makisama. So yun po yung gusto ko ma-remember po sa group. Piece of advice, wag maging mayabang, be thankful kay God. Yep. At syempre, ang haba ng sinabi. Ako, hindi ako, ang i-add ko lang. Lahat naman ng mga sinabi nila is talagang piece of advice. Ako, ang i-advise ko is respect. Yes. Kung gusto mong irespeto ka ng mga tao, lagi mong uunahin, magre-respect ka sa kanila yun. Para kung ano yung mga marireceive mo, mas maganda pa. Same lang din po ako. Para matapos no? Hindi, same lang kami ni Ate Mama May kasi lahat naman po tama yung mga advice nila. Yun nga, respect kasi ako from the start point. Ayoko talaga magbago yung katulad po, respeto sa... Iba pala yung ginagawa. May feelings yung sa akin. Depende. Ayun lang. Sa akin, down to earth na lang. Para Down to earth. Down to earth. Down to earth. Magpaka-humble. Humble. Di ba? Magpaka-humble. Yung gusto ko sabihin. Down to earth. Yeah. Hindi, ayun. Ako naman, sobra akong napaproud sa mga grupo na meron tayo ngayon. Like Exactly. Beanie, SB19. Kasi for ilang years din na nanahimik ang music industry ng Pilipino. Amen. And sila actually yung nagbigay ulit ng pasabog para pumasok ulit at makilala ulit ang music ng ating ng Pilipino, lalong-lalo na ang OPM. Yes. Kasi sila yung nagbukas ulit ng pintuan na para magkaroon ulit ng time na ma-inspire ulit ang mga producers nating Pinoy, ang mga songwriters natin na gumawa ng kanta. So I'm very, very proud sa Beanie and SB19 at sa iba pang grupo na patuloy na gumagawa ng music ng OPM, especially. And sa lahat ng grupo naman na gusto na or nagdi-dream na makarating sa kasikatan, tuloy-tuloy nyo lang. Nakakapagod, of course, nakaka-drain, nakaka-pressure. Yung parang nakakagigil na bakit lahat ng best ko ginagawa ko na, lahat ng pagod, lahat ng puyat. At the end of the day, hindi ko pa rin siya nakukuha. Huwag kayong mag-stop. Kasi pag nag-stop kayo, that's the time na mag-stop din lahat ng pangarap ninyo. So kahit anong maging struggle, kahit anong maging problema, along the way na gusto nyo maabot yung inyong dream, go for it. Okay, walang shortcut sa kasikatan. Lahat 'yan pinagdadaanan, lahat 'yan pinagtatrabahuhan, lahat ng hirap, pagod, pinagdadaanan at niraramdam 'yan. Ramdamin nyo lahat 'yon kasi pag natapos 'yan at nakuha nyo yung dream nyo, promise,
iiyak kayo araw-araw dahil ang sarap sa pakiramdam na pinagtrabahuhan ninyo lahat Yes. ng meron kayo. Ano ba yan? Thank you. Okay, exit. Umexit. Ganun din. So, be kind, be gentle, saka be humble. Yun naman ang importante. Saka kaming mga sex bomb, kami mga palaban, pero hindi namin kayo lalabanan. Yung mga proud kami sa lahat ng grupo dito sa Pilipinas. Exactly. Kasi I hope na lahat ng stories namin ay na-inspire namin kayo. Kasi dyan din kami nanggaling. Lahat kami nagsimula. From the very beginning, lumaban kami para sa pamilya namin. Na-reach namin yung dream namin. But we have reason kung bakit namin ginawa yun. And I'm sure kayo, may reason din kayo. Mag-aral mabuti, magtapos kayo ng pag-aaral. Importante na magaling ka na, matalino ka pa. And please know your purpose. Yep. Kasi pag may deep inspiration ka, magagawa mo lahat. Walang imposible. Dapat may goal. Goal. Ang ganda. Ang ganda. To close this conversation, nasabi na yung sa sa group. Ang maidadagdag ko na lang, siguro nakatulong din ng sex bomb sa, in a way, kung bakit nasasanay ang mga tao, ang mga tao sa mga grupo-grupo. Kasi siguro noon, sinanay namin ang mga tao na may grupong napapanood everyday. And for sure, yung nasabi ni Mia na napakaganda na huwag kayong tumigil. Hindi talaga siya madali. Wala siyang shortcut. Hindi po pwedeng pag ginusto mo, gagawin mo na siya agad. Magagawa mo siya agad. And then, sisigat ka na agad. Hindi siya ganun kadali. It will take time and pray harder. Ma-achieve mo lahat. Sipag, cliche but totoo, sipag, tiyaga, yun lang, aaralin mo talaga lahat. And bilang babae naman, lalo na sa mga nanay, meron akong piece of advice. Hindi natatapos ang karir ng isang babae sa bahay lang. Pwede mo pa rin ma-achieve ang lahat ng dreams nyo, wag lang kayong tumigil. Pwede kayong mag-multitask. Ang babae ay, talaga, magaling yan. Gift na sa babae yan, ang multitasking. Lahat na ginagawa ng babae. But, wag kayo lagi nawawalan ng pag-asa na maging maganda, everyday, oo, self-confidence, lahat. Kaya mo pa rin sumayaw, kaya mo pa rin kumanta, do not stop. Huwag mong sabihin sa sarili mo na hanggang nanay na lang ako. Hanggang paghuhugas na lang ako ng pinggan, ng laba, alaga ng bata. Hindi, marami ka pang magagawa. Just don't stop. Kasi kung ano yung dream mo ng bata ka, magmumultitasking ka ng paulit-ulit. Pero sure ako, in His perfect timing, makukuha mo yun. Katulad ng ginawa namin. Kasi sa napapanood nyo, sa nakikita nyo, mukha kaming magaan sumayaw, mukhang, bumalik-balik sila. But yung hindi namin napakita sa inyo, yung hirap, yung pagod, yung from the very start, from scratch, nagsimula ulit kami. Hindi nyo lang yun nakita. Ang nakita nyo yung final product na. But, wag lang kayong tumigil. Pray harder. Makukuha nyo lahat ng dreams na gusto nyo pa. Na gusto nyo pang i-achieve. Don't stop believing. Hold on to the feelings. What is your favorite Sex Bomb Girls single or series that you have ever worked on? Pili ko Bakit Papa? Unang putok is part, Bakit Papa? Part siya ng, part yung Bakit Papa sa unang putok kasi sa yung, Yung ang mukha pangit, ni no? Beth parang, Yun yung, what is that? Yun yung name ng album. I know. That's the name of the album. The first, bam! You know that. Sabihin yung respect, di ba? Alam niya pala. Sabihin yung respect sa atin. Yeah. Unang putok. First explosion. It's just hearing Yeah. it. It's just like, whoa, good. The single in our first explosion in English. Yeah.
Ayan. It's Bakit Papa. Yes. And we have Bakit Papa the movie. Yan. So, that's my favorite. Wow. So our second fan question is, if you could have a showdown with any group, so it could be K-pop or a Pinoy group or any group in the world, who would it be? Ilabas niyo si Lisa. Blackpink in your area. Blackpink. Blackpink. I love Lisa. Ako yan, taas na nung ano natin sa Jenny na yan. Ano yan? Oh, BTS. BTS. Bilang member BTS? Jungkook, iharap mo na. Jungkook, come to mama. Yes! Actually, okay. Ang makakasagot niyan si CY bilang member ng NY Production. Sagot CY, mabibigay mo ba sa kanilang request nila? O may request siya? Tingin ko yung Blackpink na lang kasi yun yung kaya namin. Kaya ko pala. Let's go! Ang yaman mo talaga, Gold. Basta kahit sino. Mm. Lalabanan namin. Lalaban. Sa edad na to, aatak Hello? ako, sabi Hindi niya. nga ako makalingon, no? Magulat ka, 60 years old na si Ate Rochelle, nakikishowdown po. Ayaw ba nila to? Tawagin mo ako. Chel. Yes. Thank you so much. It just goes to show that, hard work pays off. Again, I want everyone to leave this episode knowing that this is the group that was the 11-year top-selling female group in Asia. Let that sink in again. In Asia, before any other girl group was doing it. We need that type of respect for our artists, not only Sex Bomb, but all of our artists here in the Philippines. Thank you for doing what you do. Thank you for inspiring the artists, inspiring the people that are watching today. This has been Billboard Philippines Volumes with the Sex Bomb Girls. Sabay-sabay tayo, ha? Get out! Billboard Philippines.